Hello, so isang magandang araw po sa inyong lahat ulit. So ngayon, ang maging topic naman natin is all about solving a right triangle given the length of, okay, so may given tayo ulit yung given the length of one leg. So meron tayong isa ditong one leg. And we have the measure of one acute angle. Okay po, so meron tayong dalawang given. Okay, ano yun? So one leg at saka yung one acute angle. So, kakalimutan. Okay po. And then, tanda natin, ang right triangle ay given ng isang angle dito, which is yung right, 90 degrees. And, ang triangle natin, tandaan lagi, ano nga ulit ang measurement niya? Total measurement? Very good. Total measurement ng all angle interior, 180 degrees. Okay? Huwag nyo rin kakalimutan yung TOA. At syempre, huwag natin kakalimutan magdala ng calculator. Not sponsored. Okay. So now, proceed. Pasok tayo. So again tandaan ang given, one leg. Okay. Ito yung case 3 natin. Okay, so lagyan natin dito. Case 3. Okay, case 3. Okay. So now, proceed. So, let us say na mayroon tayong given. Ayun. Okay, so we have triangle ABC. Okay, ito yung pangalan ng ating triangle, ABC. Kung saan given na ang sukat ng isang leg, ayun, okay, at isang sukat ng acute angle. Okay, so ngayon, ang hahanapin na lang natin, yung mga nawawala. Ano yung mga nawawala? Hypotenuse. Okay, sa case 3 natin, hinahanap ang hypotenuse. Yung sukat ng isang leg at yung sukat ng ating isa pang angle. Okay? So, unahin na natin yung pinakamadali. Okay? So, which is the angle B. Okay? So, paano natin siya hanapin? Tulad ng sabi natin kanina, 180 degrees ang kabuuan. So, ipag-add natin yung meron tayong given tayo. Angle A. Okay? So, angle B ang hahanapin natin. Okay? Angle B. So, 32 degrees, which is yung angle A, plus, ang sukat nito, alam nyo na yan, 90 degrees. Okay, so if we add 32 and 90, what will be the answer? Okay, so gamit tayo ng calculator para medyo sure tayo, 32 plus 90, ayun, we have 122 degrees. Okay, we have 122 degrees. Kung ang dalawang angle na to is 122 na, so ilan na lang ang sukat nito para mabuo ang 180? So, siyempre, ibabawas natin sa 180 ang 122. So, 180 minus 122, ang sagot natin ay, ilagay natin ulit, calculator, although alam na natin ang sagot, 180 minus 122, ayun, 58 degrees. Okay, very good. We have 58 degrees. So, ang sukat nito, angle B is 58 degrees. Okay. So, next. So, at this moment, ang hanapin naman natin yung walang dalawang side. Okay, B and C. Okay, kailangan nyo dito ng calculator. Huwag nyo kakalimutan. So, now, let us proceed. Okay. So, hanapin muna natin si C. Okay. C. Ang hanapin natin. So, gamitin natin to. Okay. So, ito nga hinahanap natin, hypotenuse. So, ito ang ating magiging reference angle, ang 32 degrees. Ito ang kanyang katapat. Ang katapat natin ay tinatawag natin, very good, opposite. Okay. Huwag niyo kakalimutan opposite lagi katapat ng reference. Ayun. Siyempre, yung longest side na katapat ng right angle, ito yung ating hypotenuse. Okay? At siyempre, yung no label, siya na yung natitira natin, which is our adjacent side. Okay, now, so gamitin natin to. We have O and H. Balikan natin yung SOHCAHTOA. TOA. Ano sa SOHCAHTOA TOA ang may O at H? Pakita natin. So, TOA. Okay?
ano sa SOHCAHTOA ang may O at may H? Very good. So, we have so. So, ang gagamitin natin dito is sine. Okay, so we have sine. Okay, sine 32 degrees. Lagyan na natin yung reference angle kasama ng sine is equal to opposite. Ano sukat ng opposite? Very good. We have 26 over yung H, ayun, over H, which is C. Okay? Tulad ng kahapon, cross multiplication, ayun. So, we have 1 times 26. So, we have 26. Okay? Pwedeng magkaiba na. Pwedeng dito yung 26. Pwede dito. Okay? So, next. Ito naman. So, we have sine 32 degrees times C. So, we have C sine 32 degrees. Okay? So, para matira. Okay? Dito si C, kasi siya yung lang kailangan natin. Divide natin both side by sine 32 degrees. Wala ito. Tama? So, we have C. C na lang matitira. Ayun. Then, divide natin. Gamit natin yung calcu. Napakahalaga. Okay, so we have 26 divided by sine 32 degrees. Then, we have, okay, very good. We have 49.0640 or 2 decimal places. 49.06 since katabi niya ay 4. So, meron na tayong value ni C, which is 49.06. Okay. So, pwede niyong stop. Okay. Next, pasok tayo dun sa isa pang nawawala, which is yung adjacent side, yung letter B. Okay. Gamit tayo ng panibagong papel. Okay. So, alamin muna natin, ano yung gagamitin natin sa SOHCAHTOA. Okay. Okay, SOHCAHTOA. So, ito, ang ating reference angle pa rin, 32. May given, ang opposite. Kasi ito, wala kanina, di ba? So, huwag muna natin pansinin yun. Halimbawa. So, we have 26 na opposite. And itong hanapin natin, adjacent. Okay? So, we have O and A. Ano sa SOHCAHTOA ang may O at ang may A? Very good. We have the tangent. So, ang gagamitin natin ngayon ay tangent. Okay? So, gamitin na natin. Lagay natin dito. So, we have tangent. Okay? Then, yung 32 degrees nating reference angle is equal to O over A. Okay? Kasi SOHCAHTOA. Okay? So, lagyan natin dito. Tangent 32 degrees is equal to, ano yung sukat ng O? 26. Ano yung ating adjacent side? Ayun, yung B. Same process, cross multiplication. So, 1 times 26. We have 26. B times tangent 32. So, pagkasamay lang natin, B tangent 32 degrees. All over, para matira si B, divide natin pareha sa tangent 32 degrees. Wala ito. Okay. Matitira ay yung B. So, using our calculator, so, di-divide lang natin. 26 divided by tangent 32. 26 divided by tangent 32 degrees. Then, we have 40. Ito. Ito ko lang nakikita nyo. Ayan. So, we have 41.6086. Okay. So, B is equal to 41.61. Okay. So, nakuha na natin ang sukat ng ating B, which is 41.61. And, nakumpleto na natin ang measurement ng 3 sides at ng 3 angles. And always remember, class, na dapat laging mas mataas ang sukat ng ating hypotenuse doon sa dalawa niyang leg, which is tama to, 49.06, 41.61 at 26 ang sukat nito. Okay? So, yun lang, and that is the case 3 of solving right triangle. Ingat!